sa ating lahat. At welcome po sa ating Kasi Sunday Service. Wow. Good morning, Ate Shane. Good morning din sa'yo, Ate Amiel. Parang sumisexy kaya ata ngayon, Ate Shane, na. Ate, ikaw Ano? din. Parang may napapansin ka ba? May napapansin ka ba, Ate Shane? Yes naman, Ate Amiel. Hello po, good morning po sa lahat na nandito sa ating church. At good morning po sa ating mga kapatid dyan online. Hello sa mga nandyan sa likod. Kamusta po kayo? Kamusta Ano po kayo pong dyan? meron dyan? Yan, so pwede na po tayong umupo. May meeting po ba dyan? Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Hello! Kamusta po ang inyong isang linggo? Kamusta naman Ate Shane ang inyong isang linggo? Ayos naman, Ate Amiel. Patuloy Yun. akong ginagabayan ni Lord. Amen. At nawa naman po, alam ko naman po at naniniwala ako na ang lahat ng nandirito ay pinagpala ni Lord. Amen. Amen. Ayan. So, yung mga, hello, yung mga kanya-kanyang usapan dyan. Hello, kamusta po? Good morning. Ayan. Sige po. Siyempre sa umagang ito, binabati rin namin, yan, hindi lang pang-international, dito rin sa bansang ating minamahal, yan. Saan na ba yan, Ate Shane? Magandang umaga po sa mga kapatid natin na nasa Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Parañaque, and Camanava. Yun. Good morning po. Shoutout kala Pastor Emil. Nakakasabay po natin na nagsiselebrate ng kanilang Sunday celebration. Ayan. At syempre sa May Coron, Palawan, shoutout kay Pastor Albert and belated happy birthday sa iyo, Pastor. God bless po sa inyo dyan. Sa Batangas, Limay Bataan, Antipolo, Infanta Quezon. Saan pa, Ate Shane? Sa Mindanao and Mindoro din po. Anong Mindanao? Mindanao. Ayan, malayo na nararating natin, no? At syempre, hindi lang dito sa Pilipinas yan. Pang-international pa. At saan ba yan, Ate Shane? Sa UAE, India, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Yun. Konti na lang. Maano na natin ng Middle East. Okay, sa may Norway, USA, Canada. Hello po sa inyo. Good evening po sa inyo dyan. Hello din po sa mga kapatid natin na nasa Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, and Vietnam. Hello po, good morning. At syempre, meron lang po tayong reminder to all of you. Hello, please turn your phone into silent mode and avoid using phone during service. In short, bawal ba po mag-cellphone? Bawal po mag-cellphone during the service para makapag-concentrate tayo sa message. Amen. Ayan, so syempre, Ate Shane, lagi naman natin itong ginagawa. Ano ba yung ginagawa natin every Sunday? Ang pag-share po ng ating live streaming, share nyo lang po yan i-visit nyo po ang ating Facebook page, i-click nyo po ang share button, and pwede na po yung lumabas sa inyong newsfeed. Pwede nyo rin pong i-copy yung link and i-send po sa inyong mga messenger. Yan, okay. Siyempre, meron din po kaming simple reminder lang din po sa mga bata na nandyan. Ano lang po, alalayan na wag pong dudungaw sa ating malawak na balkonahe. No? Para po maiwasan natin ang anumang aksidente. Okay? Sige po, sa umagang ito, are we excited? Amen! Parang di kayo nag-breakfast Nag-breakfast ba kayo? Okay po, sige po, tayo na po ay tumayo. At isa pang palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Yung excited na palakpak, kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At papanunahan tayo sa ating pambunga na panalangin ng ating worship leader. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Parang pupungas-pungas pa yung mata. Sige po, minsan pa natin palakpakan ng ating Panginoon. Palakpak sa ating Diyos. Siyempre, yung palakpak na yan, the best yan. Amen? Palakpak na para sa ating hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord God, and we welcome you, Lord God, in this place. Hallelujah. Minsan ka pa namin, Panginoon. We welcome, Lord God, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Patuloy ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Dahil iningatan mo kami, hallelujah, sinamahan mo kami sa buong linggong ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, dahil
Alam namin, Panginoon, narito ka upang katagpuin kami, Panginoon. Pero narito rin kami, Panginoon, upang lumapit sa iyo sa dakilang presensya mo, Panginoon. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Dakila ka at tapat. Hallelujah. Come on, hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah. Bigyan natin ng oras na magpasalamat tayo sa Panginoon sa umagang ito. Tayo'y binigyan ng hininga, binigyan tayo ng panibagong araw. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Hallelujah. Come on, church. Let us thank the Lord today. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We bless your wonderful name, Lord God. Hallelujah. Let us, hallelujah, enter His presence with thanksgiving. Hallelujah. Let us enter His courts with praise. Hallelujah. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdakila sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo ang bawat awit namin sa araw na ito ay maging mabangong sa iyo sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Ang araw na ito, minsan pa ay we look forward, Lord God, na minsan pa makakuha kami ng kalakasan sa iyo, Panginoon. Hindi lang makakuha, kundi ikaw maging kalakasan namin sa panibagong linggo na kakaharapin namin, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil sa biyaya mo, minsan pa kami nakakatayo. Hallelujah. Minsan pa kami, Panginoon, na nakakapagpatuloy pa sa buhay. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, hallelujah, nananabik kami na makaawit sa iyo, makapuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sama-sama ka namin, Panginoon, regardless, Lord God, ng aming mga sitwasyon na kinaharap. Regardless, Lord God, ng hallelujah, ng sitwasyon namin, ng mga problema namin sa araw na ito, Panginoon. Hindi namin ito iiwan sa bahay, Lord God. Hallelujah. Kasama ng mga pagpupuri namin, Panginoon. Hallelujah. Nakatagumpayan ng araw na ito, O Diyos. Magtatagumpay kami, Panginoon, sa aming mga, hallelujah, suliranin na kinaharap namin, Panginoon. Kinatatayuan namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord God. We bless your wonderful name. Ang papuri at papasalamat namin ay maibalik lahat sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Lahat na nasasabik sa Panginoon ay minsan pang pumalakpak na malakas. Hallelujah. Na may kasamang sigawan ng papuri. Come on. Hallelujah. We bless your name, Lord God. Hallelujah. At sa araw na ito, minsan pa tayo masabik, magalak sa Panginoon. Hallelujah. At ialay natin ang ating mga buhay sa ating Diyos. Hallelujah. Sama-sama nating ipalakpak ang ating kamay. Today, i-declare natin kung ano ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Siya ay Diyos. Amen? Hallelujah. Inaalay sa'yo. Inaalay sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ay Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag, ikaw ay Diyos. Inaalay sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ay Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag, ikaw ay Diyos. Kay buti-buti mo, aming Panginoon, O Jesus, ikaw ay Diyos. Kay buti-buti mo, aming Panginoon, O Jesus, ikaw ay Diyos. Amen. Alam mo, iba yung kanta na to, amen. Deklarasyon to kung ano ang Diyos sa buhay natin, amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat kapatid, habang dinideclare natin, sige sabi mo sa katabi mo, habang dinideclare natin kapatid, dapat nagagalak tayo sa Panginoon. Amen. Sabi ng kanta, kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Grabe yung kabutihan ng Panginoon. Alam ko nararanasan natin yon sa bawat araw. Amen. At yung mga nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon ay nagagalak yan. Amen. Kaya awitin natin
inaalay sa'yo aming mga buhay. Pagkat ikaw ay Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat. Naghahayag, ikaw ay Diyos. Minsan pa inaalay sa'yo aming mga buhay. Pagkat ikaw ang Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat. Naghahayag, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus. Ikaw Minsan ay pa, kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Inaalay sa'yo aming mga buhay. Pagkat ikaw ang Diyos sa tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat. Naghahayag, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus. Ikaw ay Diyos. Minsan pa, kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus. ikaw ay Diyos. Oh, kay buti mo, Aming sa mas malakas na tinig, Jesus, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. kay buti mo, Kay buti mo, aming Panginoon, o Minsan pa, Jesus, ikaw ay yung mas malakas na tinig. Diyos. Kay buti mo, Aming Panginoon, o Jesus, ikaw hayaan mo ay marinig Diyos. ng ating Panginoon. Kay buti mo, Aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Minsan pa, kay buti mo, aming Panginoon, o Jesus, ikaw ay Diyos. Kay buti mo, aming Panginoon. o Jesus, Let's declare. ikaw ay Diyos. Oh Jesus, ikaw ay Diyos. Oh Jesus, ikaw ay Diyos. Oh Jesus, ikaw ay Diyos. Yes, ikaw ay Diyos. Palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, na napakabuti. Amen. At tunay na dakila. Hallelujah. Let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified. Hallelujah. Minsan pa natin dakilain ang Panginoon. Hey! Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakilain ka. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon Ang Panginoon ay ating dakila. walang katulad. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Siya'y laging tapat. Walang kapantay Ang Panginoon sa aking buhay. Minsan pa, ang Panginoon ay ating pupurihin. ating pupurihin.
Panginoon ay ating dakilain. walang katulad. Walang katulad ang pag-ibig niya. Let's declare. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila ka, dakila siya, 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 dakila siya ang Panginoon. Ang Panginoon Ay ating sabi mo sa katabi mo. Ang Panginoon ay ating dakilain. ating dakilain. Walang katulad. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y lagi tapat. Siya'y laging tapat. Walang kapantay. Ang Sabay-sabay tayo. Sa aking buhay, dakila siya. Dakila siya. dakila Oh, dakila siya. Dakila ka. dakila siya. Oh, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Hallelujah. Dakila siya. At kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. At kahit maglaho ang buong mundo, tanging ikaw, tanging si Jesus. Minsan pa, kahit na, at kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila ka, dakila siya, oh, dakila siya. Lahat na nagmamahal sa ating Panginoon, dakila siya, 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 dakila siya. Papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Dakilaan ay sa iyo lang, Panginoon. We praise your name. Minsan pa natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Malakas sa palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Dakila ka, tapat, at hindi nagbabagong Diyos. At kailan pa man, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi magbabago, O Diyos. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Hallelujah. Sa bawat araw, Panginoon, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo ang nararanasan namin, Lord. Sa bawat araw na pagdilat ng aming mga mata, Panginoon, hallelujah, your love is always available, Lord God. Hallelujah. Oh, we praise your wonderful name. At minsan pa tayo magpasalamat sa Panginoon sa araw na ito. You are most welcome, Lord God, in this place.
In every life, Lord God, na narito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Let us worship the Lord. Ng buong puso natin, ng buong lakas natin. We thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, we bless you. We exalt your name, Lord God. Papuri sa iyo, aming Ama. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat patak nitong ulan, sa bawat pag-agos ng tubig, ito ang patunay ng kabutihan mo, nang dahil sa pag-ibig mo, kaya ako'y naririto. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat patak nitong ulan, sa bawat pag-agos ng tubig, ito ang patunay ng kabutihan mo, nang dahil sa pag-ibig mo, kaya ako'y naririto. Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko. Sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo, walang ibang masabi kundi salamat sa'yo. Minsan bang sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat patak nitong ulan, sa bawat pag-agos ng tubig, ito ang patunay. Ito ang patunay ng kabutihan mo, nang dahil sa pag-ibig mo, kaya umaawit sa'yo. Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko. Sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo, walang ibang masabi kundi salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Sa tuwing aking maalala, sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko. Sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo, walang ibang masabi kundi salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko. Sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo, walang ibang masabi kundi
sa'yo. minsan pa sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, Di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo. Walang iba yung mas malapit pa. Salamat sa'yo Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo. Di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo. Walang iba masabi kundi salamat sa'yo. salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Come on! Hallelujah! Hey! Patuloy tayo magsambit ng mga papuri. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, Di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha Sa ko tuwing mararamdaman, tapat ang pag-ibig Hallelujah. mo. Walang iba yung mas malapit pa, kapatid. kundi Salamat sa'yo. sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo. Di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo. Walang ibang Mas malapit pa. masabi kundi yung mas malakas pa. salamat sa'yo. Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo, di mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha ko sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo. Walang ibang masabi kundi salamat sa'yo. Sa tuwing aking maalala ang kabutihan mo. Yes, Lord. Napakabuti mo. Di mapigilan ang damdamin na pagpatak ng luha ko sa tuwing mararamdamang tapat ang pag-ibig mo. Walang ibang masabi kundi salamat sa'yo. Sa tuwing mararamdamang napakabuti mo, walang ibang masabi kundi salamat sa'yo. Sa tuwing mararamdamang napakabuti mo, walang ibang masabi kundi Sa huling pagkakataon, ideklara natin. salamat sa'yo. Sa tuwing mararamdamang napakabuti mo, walang ibang masabi kundi salamat sa'yo.
Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Ibalik natin ang lahat ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Oh, you alone be magnified, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At sumigaw tayo ng hallelujah. Hallelujah! Let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified! Hallelujah. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lang maibalik, Panginoon. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Thank you, Lord. We bless your name today. Hallelujah. We thank you, Lord, for this wonderful morning, oh God. Lord, we continually, Lord, to unleash, Lord God, yung spirito na tinanggap namin sa iyo, Panginoon. Let the spirit that comes from you, Lord, hallelujah, understand your word today, Lord. Hallelujah. Magbago ng aming buhay, Panginoon, papalapit sa iyo, Panginoon. Lord, na wala po kaming ibang magiging dependency, Panginoon, kung hindi ikaw, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord God. We bless your name, Lord. Thank you, Lord, for wonderful worship today, Lord. Sana, Lord, kung paano kang kumilos sa amin, Panginoon, higit sa lahat na please ka namin, Panginoon. We thank you, Lord. We bless your name and we honor you, Lord. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Good morning. Bago ka umupo, pakikamayan mo yung atin pong mga kasama dito sa church. Hallelujah. You look great today. Pakisabi sa kanya, you look great today. Kapatid, bigyan mo naman ng sinseridad. Tingnan mo sa mata. Hallelujah. You look great today. Hallelujah. Oh, hallelujah. What a great day. Hallelujah. Na makasama po natin ang mga bawat mananampalataya. Amen. Hallelujah. Praise God. Good morning. At dyan po sa atin pong online. Good morning, good evening, good afternoon. Kung ano man po yung timeline po nyo dyan. Praise God. Hallelujah. Because we believe, oh God, na ang kapangyarihan ng Diyos ay lagpas sa anumang uri ng timeline. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. May tao po ba? Yon, may tao dito. Praise God. Hallelujah. May tao po ba doon sa may bandang langit-langitan? Okay. Yon. Okay. Okay, mga nandiyan sa langit-langitan. Praise God. Apo. Okay. Full pack po tayo ngayon, ano? Praise God. Hallelujah. Kulang po talaga tong lugar po na ito. Amen. Pero wag po kayong mag-alala dahil dadaan lang po tayo sa lugar na ito. Amen. At sa lahat ng mga tao na kung saan ay wala man sa lugar na ito, nasa malayong lugar man, involved sa gawain ng Panginoon, no, na kinakandak sa lugar na ito, patuloy po nating deklarasyon ng pagpapala sa kanila pong mga buhay. Amen. At sa lahat po ng nakakarinig ng tinig na ito, hindi lamang po dito po sa 3rd floor, pati dyan sa aming po mga kapitbahay, good morning po sa inyo, blessed day po sa inyo. Amen. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Amen. Good morning, everyone. So, na-bless po ba tayo? Sana po na-bless din po natin si Lord, no? Amen. Kasi ang tunay na kalooban po ng Panginoon that every time we worship ay nagre-reciprocate po ito sa pagkilos po ng Panginoon, no? Kaya nga meron po tayong tinatawag na kataga bless God. Hindi lang God bless, kung hindi bless God. Dapat nabibless din natin si Lord. Yung katangian niya bilang isang Diyos na pupunuan natin, nasasamba po natin siya. Yun ang kailangan ng Panginoon eh. Yung ma-worship natin siya. Amen po ba? So praise God, good morning po yan. Grabe, pagka hindi pa talaga naging good ang morning ninyo, ewan ko na lang. Amen? Alam ko po marami kayong pinagdaanan. Ayan, praise God. Marami po tayong ginawa at marami din pong ginawa ang ating ang sitwasyon po sa atin.
Amen. So this morning, no, this January, no, nasa start pa lang po tayo ng taon po natin, and we declare. Basahin nga natin sabay-sabay. Okay? Year of pwede po ba tayong tumayo lahat? Pakisabi mo sa katabi mo, ang taon na ito ay amazing, no? Amazing para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa negosyo mo. Yan. Praise God. We declare that 2024 is year of amazing things. Sabay-sabay nga po nating basahin. Ready? Fire. Joshua 3:5. Ready? Go. Yan. Sabay-sabay nga nating sabihin, consecrate. Ayan, consecration, hallelujah, it's not just a physical separation. Amen? Sapagkat we cannot separate ourselves in this world. Kasi kung ang utak po natin at ang isip po natin ay to consecrate, ay lumayo sa mundong ito, umalis sa mundong ito, mamundok na lang po tayong lahat. Amen? Iwan natin ang mundo magulong mundo ng Maynila. Magulong mundo ng ating trabaho. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Panginoon na habang tayo po ay nandito sa mundo, no, consecrately, ay tayo po separatedly sa mundo. Amen? Na yung ating physical, bagamat nandito sa mundo, humaharap, no, sa everyday ng buhay po natin sa mundong ito, yung atin pong espiritu, yung atin pong pagtuon sa Panginoon, nakafocus po kay Lord. Amen? Napaka-importante po ng word na consecration. Para nang sa gayon, maka-experience po tayo ng tinatawag na amazing things. Sabi mo sa katabi mo, amazing. Okay? So, consecration is best applied in times of loudness of this world, our vertical focus. No? Yung ating vertical attention ay nakafocus pa rin kay Lord. Amen. Meron po tayong dalawang klase ng paglalakbay, no? Yung walk po natin dito, yung tinatawag po nating vertical and then horizontal. Yung horizontal po natin, hallelujah, yun po yung pakikitungo po natin sa mga tao. Yung vertical po natin, yun po yung pakikitungo po natin sa Panginoon. Dapat po yan, balanse po nating nagagawa. Amen. Hindi po madali. But every time na napagtatagumpayan po natin, let us all celebrate palagi. Amen. Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, congratulations, nandito ka. Congrats. Amen. Amen po ba? So, consecration is our preparation and also can be our application. Amen. That every time na nagko-consecrate tayo, pine-prepare po natin yung sarili po natin sa aktual na buhay. Sa aktual na laban ng buhay, sa challenges ng buhay. Amen po ba? So, for us to experience amazing things, lagi dapat yung consecration natin kay Lord nandoon. Amen? So, yung focus natin kay Lord, lagi dapat nandoon. So, in consecration, natututunan po nating bagamat physically, nandito po tayo sa mundo, but spiritually, na-consecrate po natin yung focus natin kay Lord nakatuon. Na kahit Monday to Saturday, or paglabas po natin sa lugar na ito, hallelujah, maraming tao, iba ang treatment sa atin, iba ang sinasabi sa atin, iba ang nararanasan natin sa kanila. You know, parang iba, kapatid. Bagamat, hallelujah, yung pakikitungo ng tao sa atin, hallelujah, ay hindi naintindihan. Ako, mga baliw yung mga yan, mga buang again yan, mga born again na yan. Amen? Yung bang, alam mo naman na unfair, pero dahil nga sa mahal na, may focus ka kay Lord, consecrate, naka-consecrate yung focus mo kay Lord, hindi mo tinitignan yon. Sapagat ang importante sa iyo, mga kapatid, ay hindi kung ano yung treatment ng ibang tao, kundi kung ano yung sinasabi ng tao, kung paano kanya pinakikitunguhan.
kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Let us all live, hallelujah, consecratedly, hallelujah, and focus and in line with God. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Sabi po ng Psalms, okay, 119, 105. Yan. Praise God. Tingnan niyo po sa inyong Bible. Psalms 119, 105. Sabi diyan, your word is a lamp to guide me and light a light for my path. Amen. Sapagkat napaka-importante ang salita ng Diyos ay totoo po sa ating buhay. Amen. Ang importante po kung ano yung sinasabi ng Diyos, ano yung ilaw na ibinibigay ng salita ng Panginoon. That is why, hallelujah, no? In the series of our message, maintindihan po natin how to respond in the Word of God. Amen. Ayan, no? We have to have a proper or right response. Kasi po dito si Peter, meron siyang proper response sa word ni Lord, sa tanong ni Lord. Maraming tinanong dyan ang Panginoong Jesus, marami siyang pinagtanungan, pero si Peter lang ang sumagot ng tama. Nag-response ng tama. Amen? Sabi niya po dyan, you are the Christ, the Son of the living God. Dito makikita po natin, hallelujah, na maraming opinyon na sasabihin ang tao. Dito, sinabi sa verse, sino ka ba? No, sino ba ako sa inyo? Yan, sabi po dyan, makikita po natin yan, you are the prophet, you are the ganito, ganyan. Maraming opinyon. Pero ikaw, ano ba sa'yo ang Panginoong Jesus? Amen? Sana tayo po hindi lamang, ang pagkakilala po natin sa Panginoon ay hindi lamang po basihan ng kung anong sinasabi ng tao. Ano yung knowledge mo, human knowledge mo. Dapat meron ka ring divine knowledge. At nangyayari yon through encounter with God. Yung mga tao na kung saan gusto pang makilala ang Diyos, naisin mo na kung saan magkaroon ka ng mas malalim na encounter kay Lord. Amen? We have to have a proper response. Amen? Huwag po nating tutulugan ang salita ng Diyos. Kahit na minsan yung nagsasalita rito, parang akaantok yata. Parang ang sarap ng hangin dito sa taas. No? Pilitin mong huwag makatulog. Amen? Pilitin mo, pag inaantok ka, kilitiin mo yung ngalangala mo. Okay? Sundutin mo ng dila mo. Okay? O kaya bigyan mo ng lisensya yung katabi mo na sikuhin ka kapag nananawag ka na. Sabi mo sa katabi mo, pakisiko ako, brad . We have to have a proper response. For us, hallelujah, ito sabi ni Lord, meron po tayong maintindihan. Kaya meron po tayong hindi naintindihan, it is because hindi tayo nagkakaroon ng proper response in the Word of God, in His Word. Amen? Kapag naintindihan po natin dahil sa ating maayos na pag-response, maintindihan po natin kung ano yung gusto ng Panginoon talaga sa atin. Monday to Saturday, kamusta kayo mga kapatid? Naririnig niyo pa ba ang tinig ni Lord? O dito na lang sa church? Yon. May kuliglig. Parang madaling araw. Amen? Sa sobrang ingay ng mundong ito, nandiyan ang social media, nandiyan yung mga everyday battles, challenges po natin, yung mga tao, no, ang lakas ng tinig nila, mga kapatid, yung tinig ba ng Panginoon, naririnig mo pa? Praise God sa mga nag-amen. Amen po ba? Parang sa gayon, meron po tayong maintindihan kay Lord. Ano ba talaga yung gusto mo, Lord? Parang, ang hirap. Tandaan po natin, pag merong word si Lord, meron siyang provision, meron siyang direction. Amen?
pati yung kailangan mong lakas ay ipoprovide niya. Amen? Sa gayon, hallelujah, sabi po dyan, merong na-unlock. May mga bagong nangyayari po sa atin. Amen? Meron pong mga bagay na kung saan namatay. Ayan. Woo! Nasa langit na. Ayan, praise God. Palapakan nga natin ang buhay ni Josh. Amen. Salamat Josh ha. Diyan ka lang. Kaya mo yan kapatid. Lagi tayong hingi ng wisdom kay Lord. Amen. So may na-unlock po sa atin. Amen. Yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin, pero dahil nag-response ka ng tama, ipinaunawa sa'yo ng Panginoon, merong na-unlock na mga bagong bagay po sa atin. Kaya minsan ang buhay po natin bilang isang mananampalataya, boring. Nagiging boring ito kasi hindi tayo nagre-response ng tama. Yung bang may kailangan kang banggain hindi tayo nagre-respond ng tama kay Lord. Amen. Praise God. Marami po sa atin dito sa church, maraming binangga sa kanilang buhay mananampalataya all throughout their lives. Tanungin nyo sila, ano yung experiences nila. In fact, yung iba sa atin dito, pag tumayo po dito mga kapatid, intayin lang po natin na mag-bloom sila mga kapatid. Praise God. You will hear the testimony na kung saan ang Diyos po nagbabago. Amen. Huwag kang masyadong tingin sa tao. Ang dahilan mo ng pagpunta rito, wag lang dahil sinabi ni pastor, dahil may kaibigan tayo rito. Amen. Kung hindi dahil meron tayong kailangang pagtuunan sa buhay na ito. Permanente lamang tayo dito mga kapatid. Amen. Dito sa lupa, ma-experience natin yung mga makakahimalang bagay na ginagawa ng Panginoon. Amen. We have to know the Word of God into our lives. Para sa gayon, matuto tayong una mag-respond, maintindihan, nang sa gayon, meron pong ma-unlock po sa ating buhay, mananampalataya. Amen. And this month, alam niyo ba kung anong month po ngayon, mga kapatid? Bibigyan ko ng, Yeah, pwede. Oy! Praise God, may nanalo. Okay? This month ay tinatawag po nating National Bible Month. Pasadahan natin saglit, what is the Word of God? Hindi ko po ito mabibigay yung kabuuan. Pero kung gusto nyo pong mas maintindihan, meron po tayong tinatawag na Soul 1. Okay? Doon, pinag-aaralan po natin about the doctrines at isa po ito sa napakasayang topic. Amen? So, mag-live class muna kayo. Kung hindi pa nagla-live class yung katabi mo sa'yo, mag-live class ka muna kapatid. Ayusin muna natin. Amen? Okay, mag-start na po, ipa-plug in ko na. Okay? Ay, ano na ako dun bye. Okay, thank you media team. Praise God. Okay, praise God. Out of focus tuloy ako Okay, ito po yung timeline, Kung paano nagkaroon po ng Bible Month. Yan. Nakuha ko po ito sa official website po ng regarding po sa celebration ng Bible Month. Amen. Nakikita niyo po ba? Thank you anak for being honest. Sorry. Susunod ayusin ko. Pero ito po ang sinasabi po dyan. Una po dyan ay ang ating pong former president na si Marcos. Siya po ang nagpanukala ng batas na i-celebrate natin. Para nang sa gayon, that every time we celebrate the Bible ay na-acknowledge ng maraming tao. And then after nyan ay ang former President Corazon Aquino na sinundan din ni Fidel B. Ramos. Amen? At later on, hallelujah, nung president po si President Duterte, mas pinagtibay niya pa yan. Ito pong mga presidente na ito ay mga executive legislation po ito. Na kapag nawala ang presidente, pwedeng hindi niya sundin. But then, merong isang mananampalataya na nagngangalang Manny Pacquiao. Isinabatas po ito. Kaya kailangan po natin ng mga mananampalataya sa gobyerno po natin. Amen? So, isinabatas po yan na kung saan
hallelujah, yearly, no? Meron po tayong celebration ng tinatawag po nating Bible Month. Amen? At yan po ay Republic Act 11,163. 11,163. Yeah. Nakita niyo po ba yan? Medyo malaki na po, no? Ayan. So, isa sa mga sinasabi po dyan, the Constitution states that it is the policy of the state that the government shall aid and encourage the development of the moral character and spiritual foundation of the Filipino people. Hence, in the Philippines, the Bible, sabi natin sabay-sabay, the Bible is deemed a national symbol of peace and spirituality. Amen? Kaya napaka-effective po na kung, uy, thank you anak, magpapastor yung aking anak, praise God. Nako po yun. Thank you, nak. Yan, okay. So, saan ba ako? Deem a national symbol of peace and spirituality. Amen? Na ang Bible po, yung ang basis po ng atin pong spiritual maturity, sa lahat, hindi lamang po sa churches, kundi sa lahat po ng mga lugar. National, Luzon, Visayas, Mindanao, in all the offices of the government and also in private. Amen? Ako po ay isang government employee. Nakita ko po mga kapatid, hallelujah, na kung saan ang pinaka-effective way, no, para ang tao magbago, dapat naka-inline sa salita ng Panginoon. Isa po sa mga karanasan ko, hallelujah, na nakita ko po talaga na hindi effective yung isang tao na kung saan nagtuturo ng moral recovery, paglabas niya ng kwarto at mga tinuturuan niya, yung mga tinuturuan niya na kung saan bawal magbisyo, uminom, mag-drugs, no, gumawa ng mabuti, no, paglabas ng nagtuturo na yon, nakita ko nagsisigarilyo dun sa labas. Wala kasing foundation ng Bible. And moreover, hallelujah, yung hindi lamang Bible na kung saan babasahin, kung hindi, isinabuhay po niya. Sabi mo sa katabi mo, read the Bible. It is the Word of God. Amen? Sa kabila na ang Biblia, hallelujah, ay napaka-effective sa buhay mananampalataya. Hallelujah, it is also the best, hallelujah, yung best-selling book of all time. Sa kabila ng ito ay best-selling, ito po ay, hallelujah, tinatagurian din, hallelujah, na pinaka, hallelujah, controversial book. Marami nag-aaway dito. Ano ba ang ano? But the thing is, hallelujah, yung reflection ba ng buhay mo ay naaayon doon sa basa mo. Amen? It is also the most stolen and illegal book. Doon sa mga lugar na kung saan bawal ang Bible, hallelujah, doon. Ang dami ng klase na kung saan, dahil nga bawal, naitala ito, no, na illegal book. Dito sa atin, mga kapatid, hindi po illegal ang Bible. Basahin mo yan, kapatid. Darating ang time, may mga pupuntahan kang lugar, bawal yan. Amen? Bawal ang Bible. Ngayon pa lang, hanggat malaya po tayo na mababasa ito, basahin po natin. Amen? Amen po ba? Wag lamang yung kung ano yung sinasabi nung nagsasalita po dito, i-verify mo. Meron po tayong kalayaan na i-verify po ito. Amen po ba? So this morning, ang title po ng message po natin, it's all about the Bible. And we have to acknowledge, hallelujah, that it is, hallelujah, breathe out and breathe in. It is the breath na kung saan kailangan po nating i-inhale at i-exhale. Sabi po sa akin ni Darlene, bakit po ganyan? Nanong kay Darlene, bakit po breathe out muna? Bago breathe in. Sabi, naku, napulpito pa ako. Hallelujah. Sapagkat wala po tayong ma-i-inhale kung wala pong nag-exhale. Amen? Ang sabi po ng, bago po yun, no? Sabi po ng Genesis, may mababasa po natin. Pero dapat maintindihan po natin, hallelujah, na tayo po bilang isang pisikal na tao, kailangan po nating huminga. Okay? Ang process po ng paghinga po natin ay inhale and exhale.
Ang tawag po dyan is gas exchange. Sabi po ng science. No? Sabi po ng biology po ba? Tama? Yes, sabi ng anak. Ikinig ka anak ha. Amen? At ang tawag po dyan sa process po niyan is respiratory process. Na ang tao, hallelujah, kailangan pong huminga upang mabuhay. Tayo bilang isang mananampalataya, ito po ang ating composition. We are a spirit being who possess a soul. Meron po sa atin, no? Na soul. Yun ang nagdidesisyon po. Yun yung nagdidikta doon sa isip mo. Kung ano, hallelujah, yung gagawin mo. At nakatira ka sa physical na katawan. Yung katawan mo na hawakan mo. Ayan, tapik-tapikin mo. Lalagyan lang yan, kapatid. Hindi pa ikaw yan. Yung tunay na ikaw, hallelujah, ay nakikita no, ng Diyos na kung saan yung spirito mo nasaan ba. Amen? For us, hallelujah, yung spiritual being po natin mabuhay. We have to breathe. Hallelujah, yung hininga ng Panginoon. Amen? Sabi po natin kanina, meron po tayong tinatawag na respiratory process. Kung ang tao kailangang mag-exhale, at pag hiningahan niya yung katabi niya, pwede niyang ikamatay. Pero ang Diyos, hallelujah, kapag huminga siya, nagbibigay po ito ng buhay. Amen. Ang sabi po ng Genesis 2:7, no? Sabi po dito, ito ang simula ng buhay ng tao. Sabi po dito, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed. Meron munang hininga. For us to live as a believer, we have to inhale the breath of God. Amen. Kamusta ang spiritual life po natin, mga kapatid? Into his nostril, the breath of life, and then man became a living being. In the process of time, nagkasala ang tao, nagkaroon po ng separation. And then, pumasok tayo sa New Testament, and si Jesus ibinalik yun. The original Adam. Amen? Kasi yung unang Adam, nagkasala. Kailangan merong mag-represent sa harapan ng Panginoon upang lang sa gawin magpatuloy tayo bilang isang mananampalataya. Hindi po kasi natin kaya eh. Meron po tayong sin nature na tinatawag. At doon sa blood po natin, meron din pong tinatawag na sin. May mga practices po tayo, hallelujah, pero hindi po yun eh. Meron po tayong inherited sin. Na kaya nga ang tao kahit nasabihin niya, hallelujah, hindi naman ako nagkasala eh. Hindi naman ako nagnakaw, naging mabait naman ako. No? Lagi maayos naman yung pakikitungo ko sa ibang tao. Wala akong minurang tao, wala akong pinagnakawan ng tao kahit piso. Hindi ako nagsinungaling. The moment na sinabi niya yon, nagsisinungaling na siya. Amen? Sabihin na natin na ganun. Amen? Pero meron po sa kanyang dugo na namana niya doon kay Adan. Amen? Kaya kailangan po natin ng Panginoong Jesus. At doon magsisimula, hallelujah, yung paghinga ulit, no? Yung buhay, no? Yung spiritual being po natin mabuhay ulit. Amen? So tayo po ay spiritual man who possess a soul that lives in. Huwag mo masyadong alagaan yung katawan mo, pero okay naman yan. Kasi kung ano yung kaisipan ng nasa loob, nagmamanifest yun palabas. Kung sinasabi ng salita ng Diyos, hallelujah, dahil yung kailangan yung spirito na feed siya, sabi doon, your body is a temple of God, alagaan mo. Amen. Pero kung kaya ka nag-physically fit is to impress, no? Gym, para may ma-flex. Wala. Amen. Mag-fade yung katawan na yan, kapatid. Kahit anong ganda niya, kahit anong lakas niyan. Amen. Pero tandaan mo, yung spirito mo, eternity yun. Amen. Hallelujah. We have to understand, hallelujah, the Word of God. Amen. Sapagkat ang process ng Word of God sa ating buhay ngayon, hindi po madali. Hindi po madali ang pinagdaanan ng Word of God. Minsan, hallelujah, yung Bible natin, kung saan-saan na lamang po natin nilalagay.
Hindi, may cellphone naman ako eh. Okay naman yung given naman. Pero pag may nag-notification, pop up, dinidisregard po natin yung Bible. Amen? So sabi po dito, no? Basahin natin sabay-sabay 2 Timothy 3:16. Ready? Fire. All scripture is God. Okay? Sabay-sabay natin sabihin, scripture is God breath. Not just a part ng atin pong Bible, kundi all the scripture. Walang itinanggi. Amen? Read it, mga kapatid. So that, ito ang purpose, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The basis of our work is the Word of God. Yung ginagawa po natin hiwalay sa salita ng Panginoon, hindi po yun valid. Hindi buhay ang salita. Sabi ng isang nabasa ko, sabi, ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Partly yes, naniniwala ako doon. But the thing is, ang another level ko po doon, kapag naglilingkod po tayo sa tao at ang tao na yan napalapit sa Diyos, yun ang tunay na paglilingkod. Amen? Kung ang paglilingkod sa tao, hallelujah, ay para lamang meron kang makuha or meron ma-please mo siya, maging kaibigan mo siya, o kaya naman ay meron kang makuha sa kanya, hindi para mapalapit sa Diyos, paglilingkod mo lang yan sa sarili mo. You are just pleasing human. Kaya maglingkod po tayo ng naayon. Meron napapalapit ba si Lord, tong tao na to kay Lord? Or I'm just wasting my time? Amen? Praise God. Sana po, no, yung ating pong ginagawa lagi po, naka-tune in, naka-inline, hallelujah, sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ayan, ito po yung verse po natin kanina. We have to understand that the Word of God is our spiritual air that we breathe. Kapag ang tao po, hallelujah, hindi na huminga, ilang segundo lang, ilang minuto lang, baka yung iba sa atin, wala pang isang minuto, patay na siya. Merong mga tao na kayang magpigil ng kanyang hininga, no, sa ilalim ng tubig, pero mga kapatid, hindi siya tatagal. The best example, hallelujah, na kung saan, hallelujah, hindi tayo mabubuhay na malayo sa Diyos, when we acknowledge that the Word of God, hallelujah, is our air that we breathe. The moment in-acknowledge mo ito, mamamatay ako, Lord, pag malayo sa'yo. Subukan kaya natin. Huwag tayong huminga ngayon. Mamamatay yung asing physical na katawan. Amen? Mamamatay ito. Pero, pagtuunan natin ng mabuti, pansin, hallelujah, yung ating pong spiritual being. That every time we neglect the Word of God into our lives, pinapatay po natin yung ating pong spiritual. Isa sa mga ibig sabihin ng kamatayan is separation. Hindi lamang yung pagkalagot ng hininga, kundi yung separation sa Diyos. Di ba pag meron pong namamatay po sa atin, narinig ko madalas ito sa funeral service. Sabi, wala na siya, patay na siya. No, yun yung sinasabi. Ibig sabihin nun, yung connection, wala na. Putol na. Separated na siya. Pag galit po tayo sa tao, yung dati nating kaibigan, simula ngayon, magsolian na tayo ng kandila. Patay ka na. Grabe. Hindi ka na sikatan ng araw. Amen? Yun yung ibig sabihin ng separation. That every time, hallelujah, yung Word of God ay hindi po natin ina-acknowledge sa ating mga buhay. Spiritually, we are trying. Hindi lamang trying, no? Kundi intentionally, pinapatay po natin yung ating pong sarili, spiritual, yung ating vertical, our relationship to God. Amen? Ito po, sabi po dito ng Psalms 119:131 ng TPT. Sabi po dyan, no, I open my mouth and inhale the Word of God. The Word of God should be inhaled. Amen?
Kasi po kung ano yung ini-inhale po natin, ito po yung i-exhale po natin. Kung ang ini-inhale mo, yung galit mo sa kapitbahay mo, sigurado yan. I-exhale mo yung galit na yan. Amen? Pero pag nag-i-inhale po tayo ng word ni Lord, hallelujah, merong spirito na nabubuhay po sa atin na nagre-response ng tama, no, sa mga circumstances ng buhay. Amen? Na para bagang kamura-mura naman talaga, no, sa paningin ng tao. Hindi, okay lang yung magalit ka. Kasi deserve niya yan, ginawan ka ng mali. No? Pero dahil nag-i-inhale ka ng word ni Lord, ang focus mo, hindi na yung sinasabi ng tao. And what we inhale, hallelujah, yun yung nagiging nutrients na ating katawan. No? Kaya maraming mga malnourished na mananampalataya. Kulang sa inhale ng word of God. Inhale the word of God. Sabay-sabay nga tayo mag-inhale. Inhale. Up. Exhale. Okay, praise God. Mabango ba? That every time we read the word of God, no? Yung spirit natin, hallelujah, si Lord nag-exhale, hallelujah. At tayo naman nag-inhale. Read the word of God. Personally, read it. Para nang sa gayon, yung kapahayagan ng Diyos, yung experience na galing sa Diyos, maranasan mo, kapatid. Amen? Una, we have to acknowledge, no? We have to accept kasi hindi po natin ma-inhale anumang bagay na hindi po natin kayang tanggapin. Amen? Number 1, God's word is a written word or God's written word. Amen? Yung Bible po na yan, it is a written word. Galing sa Panginoon. Sulat yan sa'yo ng Panginoon. Amen? The written word of God is the written word because it is actually formed by God and not by man alone. Gumamit siya ng instrumento upang ang ito ay maisulat. Pero galing yan mula, no, sa divinity ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Example po dyan, mga kapatid, hallelujah. Yung salita ko, no, pinasulat ko kay Shane. At sabi ko kay Shane, yung sulat na yan, bigay mo kay Casey. Yung salita na yon ay galing kanino? Kay Shane ba o sa akin? Although siya ang nagsulat. Kanino galing, mga kapatid? Sa akin, hindi po kay Shane. Hindi pwedeng ariin ni Shane ang sulat na ito. Hallelujah. Personally, na sinabi niya, oh, Shane, ito ang pinapasabi ko. Which is, ang katotohanan po nun, ito ay galing po sa akin. Ganon din po sa Word of God. Hindi pwedeng ariin ng tao, hallelujah, bagamat in history of time, sa dami na nagsulat nito, hindi pwedeng ariin ito, hallelujah, ng mga tao na sinasabi nila na sinulat lang yan ng tao. It is, hallelujah, God's word sa atin. It is a written word for us. Love letter ito ni Lord sa atin. Amen? Kung mahilig po tayo mag-PM, no? Si Lord may PM sa'yo. Read your Bible. May private message siya sa'yo. Makikita mo yan, hindi sa messenger mo, kundi dyan sa Bible mo. Amen? Ito po, sa Exodus, sabi po dyan, these tablets were God's work, the words of them written by itong pagkakataong ito, hallelujah, yung commandments, si Lord mismo ang nagsulat. But, si Moses, pagbaba niya, nakita niya yung mga tao nag-worship sa idols. Nagalit si Moses. Galit. Binalibag yung tablet of stone. Binalibag. Pwede ka naman magalit pero wag naman yung word ni Lord, isasali mo pa. Amen? Kaya dito, akyat siya, ngayon, inakyat niya yung tablet, blanco yun. Pagdating sa taas, ayan, eto na po ang nangyari.
Exodus 34:27. Then the Lord said to Moses, write down all this instruction. Si Moses nang nagsulat. Amen? Kasi ang mga tao kasi masyadong sa panahon po natin, parang hindi, sulat lang ng tao yan. Sulat lang ng tao yan. Parang si Jesus tao lang. Parang ganun eh. Amen? Pero wag nating kakalimutan na ito ay inspired ng kamay ng Panginoon. Amen? Pangalawa, it is God's spoken word. Nagsasalita po ang salita ng Panginoon. Hindi lamang po nababasa, kung hindi ito po ay meron pong personal na pangungusap po sa bawat isa. Basahin po natin ito mga kapatid. Amen? Ang ibig sabihin po ng God's spoken word, it has a power. It has a creative power na kung saan pag shinare po natin sa ibang tao, no, in truthfulness, no, in full sincerity sa tao na yon, without hallelujah, na kung saan ay in full intention na gusto talaga natin siyang mapalapit kay Lord, darating yung time, no, sa hindi natin alam, no, kundi sa kaparaanan, sa panahon ng ating Panginoon nagbubunga yan. Kaya wag po tayong tumigil na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kami po, yung mga prayer gathering po namin, kung saan-saan po kami nakakarating. Punta po kami ng Paranaque, kung saan-saan po. Amen? For us to share the word of God. Amen? Sabi po dito, so is my word that comes from my mouth. Ready? Fire? It does not empty. Instead, it does what I want. Ito po yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, hallelujah, ay hindi po meron siyang kapangyarihan na kung saan magbago ng tao. Huwag nating isipin na kung saan tao ang kaya mong baguhin yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Hayaan mo na ang salita ng Diyos mag-grow sa Kanya. Sharean mo. Huwag kang papayag na kung saan hindi mo siya mabahaginan ng salita ng Panginoon. Amen. Meron siyang creative power na kung saan darating yung panahon, makikita mo yung bunga nito. Amen. Marami po sa atin mga mananampalataya ngayon, merong history of their time, may nag-share po sa kanila. Amen. Kami po niya, nung best friend ko si Adrian, grabe po kami. Sa totoo lang, minsan nagkukwentuhan kami, ginawa pala natin yun. Naalala ko, tama, ginawa nga natin. No? Grabe kami, mga kapatid. Kay buti talaga ng Diyos. Amen. Napakabuti talaga ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya minsan pag nakikita, totoo yung kanta kanina eh. No? Yung makita mo yung sarili mo sa kabila ng napakarami mong ginawang kalokohan sa buhay, no? Kinatagpo pa rin tayo ng Panginoon. Kasi po, hallelujah, yung kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, ng kapangyarihan ng kanyang salita, buhay po ito. Nagbabago siya ng buhay. Merong karanasan, hallelujah, na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos available sa lahat. Meron siyang unique power. Amen? Na kung saan magbago ng buhay ng tao papalapit sa Kanya. Yun ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. It is what we call spoken word. And last, hallelujah, it is a living word. Amen? Buhay ang salita ng Panginoon. Tandaan po natin, ang salita ng Panginoon, hallelujah, ay para siyang papel. Pag pinunit mo into pieces, hallelujah, tinitignan ng tao yan sa atin. Yung buhay na kung saan nakita natin yung ating sarili sa salita ng Panginoon, nagmamanifest po ito, nabubuhay po ito sa atin at nakikita yan ng mga tao. Tinitignan po nila yan sa atin. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay buhay po sa atin. Amen? That every time, hallelujah, nakikita tayo ng mga tao, yung word of God nakikita sa'yo. Amen? Yung response mo, ano bang meron sa tao na to? Ito kasi sabi ng salita ng Panginoon, kapatid. Patawad daw ako kahit anong ano.
i-release daw kita. Amen. Yung mga pieces na yan na kung saan, hallelujah, yung Word of God na na-establish po sa ating mga buhay, nakikita ng mga raming tao, nagiging kapangyarihan ito. Amen. It is what we call the living Word. Amen. It is meant to be divine. Hindi lamang po pang atake sa ibang tao. Hindi, sabi ng Bible, ito. No, ito lang yan. Ginagamit po nating pang-debate. Pero hindi po yan ang purpose ng salita ng Panginoon. Amen? So, we have to acknowledge that the Word of God in our lives is living. Nabubuhay po ito. Amen po ba? Sabi po ng Hebrews 4:12, for the Word of God is living and, ano daw? Active, sharper. Ay, parang tulog na. Ready? Fire? Basa? Because it is a living word. Amen? Ang Diyos po ba, hallelujah, sa buhay po natin ay nakikita po natin sa kanyang salita. Alam niyo po, isa sa mga interpretation, no, how to interpret the Bible is yung tinatawag po nating hermeneutics. No? Ito po yung study of the Bible. At isa sa mga ibig sabihin po ng hermeneutics is to interpretation, is to interpret. Amen? Kaya nga that every time we read the Word of God, nagkakaroon po ito ng buhay po sa atin, ay nai-interpret po natin ito personally. But the thing is, ay ito po mga kapatid, how can we know that our interpretation is right? Marami kasing mga tao sa panahon po natin ngayon, they interpret the Bible based, hallelujah, doon lamang sa kanila pong comfort, doon lamang po sa kanila pong kung saan po papabor. Diba? Sa panahon po natin ngayon, ang Diyos ay mapagmahal, tanggap niya ako. Kahit may ginagawa akong mali, no, mahal niya ako. Ine-interpret niya, hallelujah, yung Bible in His own comfort. Sa sarili lamang niya. Hindi, wag mo akong i-judge. Yan ang ang Diyos, mapagpatawad. Amen? Dumating yung time, mga kapatid, and this is, hallelujah, God's will for us. Hindi na natin kailangang tanungin, hallelujah, hindi na natin kailangang sabihin na loobin, no? Kasi kalooban talaga ng Panginoon yun. Maintindihan natin, mga kapatid, hallelujah, pag in-interpret natin yung Word of God, napapalapit ba tayo sa Diyos? O gina-justify lang natin yung atin pong sinful nature? But the moment, hallelujah, we interpret the Bible, no, the Word of God, hallelujah, regardless kahit ano pa yung situation po natin sa buhay po natin, hallelujah, kaya po natin itong isuko sa Panginoon. Amen? Kasi po, yung tunay na kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay buhay. Amen? Nagbabago ng buhay. Amen? Hindi relihiyon, mga kapatid. Read your Bible. Kaya nga meron pong tinatawag na sola, meron pong word po noon. So, sino po nakakaalam po noon? Sola, Scripture alone. Yun na lang. Kasi, Kastila po. Scripture alone. Kasi po, nung mga unang panahon, hallelujah, religious people lang, mga religious leader lang ang pwedeng magsabi kung anong ibig sabihin nito. Pero sa panahon po natin ngayon, the Scripture alone, not by religion, not by man, hallelujah, kung hindi ang salita lamang ng Panginoon na magsasabi, by experience, by reading His Word, na kung saan, hallelujah, mapalapit siya sa Diyos. Amen. It is what we call the Scripture alone. Amen. Read the Word of God. Maraming tao, hallelujah, nagbuwis ng buhay dito. Sa panahon po natin, maraming lugar, bawal ang Bible. Basahin po natin yan. Amen. Piniprepare ka ni Lord, hallelujah, sa mas malaking bagay na gagawin niya. Pero, yung foundation niyan dapat nakatayo sa kanyang salita.
Hindi kung ano yung alam mo lang at kundi kung ano yung gusto mo lang. Si Apostle Paul nga, hallelujah, hinubad niya yung lahat ng kanyang karunungan para nang sa gayon ma-acquire niya yung knowledge na galing sa Panginoon. Amen? Sana po tayo, hallelujah, as we celebrate, hindi lamang po ngayong araw na to. And tomorrow is Bible Day. Yung saktong araw, bukas po yun. Or sa 29, January 29. Amen? So let us all read the Word of God. Be inspired, Let us all breathe the Word of God. Let us all inhale the Word of God. Amen? Let us all stand. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi mo sa ilang kasama po natin dito, hallelujah, read your Bible. Read your Bible. Sabi mo pa ulit sa kanya dahil may pangungusap sa iyo doon si Lord. May pangungusap sa iyo si Lord. Amen. Lord, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Lord. Hallelujah. That your word is physically written for us. Hallelujah. Na kung saan meron po kaming guide. Hindi po kami maliligaw, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo. Salamat, Lord God, sa mga men of God. Hallelujah. Na kung saan nagturo po sa amin ng salita ng Panginoon. In all sincerity, Lord God. Nagdala po sa amin ito sa papalapit sa iyo, Panginoon. Pagbabago ng aming buhay, Lord, pang sa gayon, mas lalo mo po kaming magamit, Panginoon, para sa iyong gawain. Lord, bilang servant mo, Panginoon, bilang iniligtas mo, Panginoon, Lord, we will serve you based on your word. Hallelujah. And Lord, that every time we read the Word of God, maging buhay po ito sa amin, Panginoon. Every time we share the Word of God, Lord. Thank you, Lord, for your Word. Hallelujah. And also, the written Word, the spoken Word, and the living Word. We bless your name, and we honor your name today, Lord God. We thank you, Lord. We bring back all the glory and honor. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga kapatid po namin sa online, God bless you po. Hallelujah. Read your Bible every day. Pray every day. God bless and bless God.